Martin Romualdez, kitang-kita sa video kung paano magnakaw. Eh naku, ito may panibagong magbabiral na naman sigurado. At ito no, yung may mga ipapakita po ako sa inyong picture na kung saan ay grabe talaga. Grabe kung waldasin ng gobyerno ang kaban ng bayan. Ang pera ng taong bayan dito, kitang-kita ho dito sa mga picture na to na baka ikagulat nyo ha. Grabe, limpak-limpak po, milyon, bilyong pera ang winawaldas nila. At karugtong nito yung video na ipapakita ko sa inyo maya-maya lamang, kitang-kita po at huling-huli kung paano magnakaw itong si Tambaluslos. Ang tindi talaga, grabe, alam nyo. Sobrang alam niyo parang antigas na ho talaga ng mukha ng mga taga gobyerno kasi parang hindi na ho sila natatakot kung ano man ang sabihin ng taong bayan sa ginagawa nila. Excuse me. At ang malupit pa dito, parang parang immune na sila. Parang sanay na ho sila na at wala na silang pakialam sa mga sasabihin ng taong bayan sa kanila. Ganyan sila kalupit. Oo, mga kaibigan, ako po pag eto nakita nyo, baka sabihin nyo, nga Jano, grabe. Mapapano ka na lang, mapapasana all ka na lang. Sana all. Oo, mapapasana all ka na lang pag nakita nyo tong video na to. Siyempre, at ayun, pag-usapan na rin natin yung mapatungkol kay Pangulong Duterte na binaranga ni Attorney Salpanelo na kung saan bakit parang nakikiusap tayo sa ICC kung manunumpa ba si Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao City. At yung sinabi ni Marcos Jr. na dudubidap-dap, yung sinasabing bakit hindi na lang siya mag-resign dahil bagsak na naman po ang kanyang ratings. Bagsak na naman po ang kanyang tiwala ng taong bayan sa kanya. So ayan po yung mga pag-uusapan natin at syempre may pabungad tayo dito. Ayan ba? Hindi. Mamaya pa yun. Mamaya pa yan. Ito. Ito ha. Yan gustong ipa-impeach. Merong 59 to 61% ratings ha. Trust rating. Samantalang yung nagpapa-impeach meron pong 14%. Martin Romualdez wala pa sa kulangot to alikabok lang to sa trust rating ni Vice President Sara Duterte. Aba, makiramdam ka naman. Dapat parang nagtatago ka na lang. At ayun nga ang pinakamalupit pa dito, may isa akong papanood sa inyo na talagang grabe talaga. Alam nyo, dito ko napagtanto na wala talaga silang pakialam kasi isipin nyo tayo yung nagpapasahod sa mga to pero etong mga taga-gobyerno yung desisyon kung sino yung mga kukunin nila na hindi naman nakakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. O katulad na lang nito, anak ng Teting, tiri mo hindi nakakaya to. Ikaw nagpapa-impeach 14% samantalang yung ini-impeach 59 to 61%. Ang lupit mo, tamba. Samantalang meron pa ditong isa tayo papakita sa inyo. Ito yung bakit ganito to? Parang pull to hindi ko lang siguro na-download yung pero ito yung mga Tulpo family ay kinanselan na po ang kanilang suspension. Hindi ako nagkakamali, suspension sa sa tawag dito sa, di ba, nung nakaraan na mainit ang usapan sa Duterte Youth na ayaw iproklama ng COMELEC. Pero itong mga to na iproklama kahit may mga kaso daw, sabi nila lang naman yun. So kung tindi talaga palakasan, sana all malakas sa COMELEC. Wala talagang kwenta yung boto natin buboto tayo tapos COMELEC magdidesisyon, wala din. Samantala, mapunta tayo dito sa sinabi ni Attorney Salpanelo mapatungkol dito sa ICC sa
issue mapatungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin po natin pahintulot ng ICC sa panunumpa ni PRRD. Yan, panoorin natin to. Pasok, Kyle. Pinagtataka ng isang dating opisyal ng Malacanang kung bakit pala. kinakailangan pang humingi ng pahintulot ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court para sa panunumpa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City. Alamin natin ang sentimiento ng dating palace official sa report ni Carlo de la Peña. Kinwestiyon ng dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ang paghingi ng pahintulot ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa International Criminal Court o ICC upang makapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang alkalde ng Davao City. Para sa dating opisyal ng Malacanang, hindi na kinakailangang humingi ng pahintulot mula sa ICC, lalo na't wala naman itong jurisdiksyon sa Pilipinas. Ano naman pakialam ng ICC sa pagsusumpa ng isang mamamayang Pilipino na nanalo dito, landslide pa sa ating bansa? Bakit ba masyado kayong deferential sa ICC? Sinasabi niya na walang jurisdiction eh. Kung walang jurisdiction, bakit ka pa magpapaalam? Tama. Sabi pa ni Attorney Panelo, iisa lang ang layunin kung bakit ginigipit ang pamilyang Duterte. Ganun lang ako kasimple yung logic. Lalo lang yung pinapatunayan na talagang ang goal ninyo ay sirain ng mga Duterte, yung mga kamang Duterte. Ang goal ninyo ay 2028. Matagumpay ang Sa bagay, sinabi din naman ni Marcos yun sa video niya na mag-usap-usap na lang daw lahat sa darating na 2028. Talaga to si Marcos, di nag-iisip kahit kailan. Ay, nako. gamang Duterte sa Davao City sa nagdaang midterm elections kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nahalal bilang alkalde at si Baste Duterte bilang vice-alkalde. Sakaling hindi pa makauwi ng bansa si dating Pangulong Duterte, si Baste muna ang manunungkulan bilang mayor ng lungsod. Samantala, patuloy ang panawagan ng dating opisyal ng palasyo na dapat nang makauwi ang dating Pangulo, hindi lamang dahil sa kanyang edad, kundi dahil ito ang nararapat ayon sa batas. Tsaka alam nyo, dito natin na patunayan talaga na ang gobyerno ay kontrolado na ng ICC or ng ibang bansa. Kasi isipin nyo maigi, ang pagpoproklama sa isang kandidato, dapat sagrado yan ng Pilipinas. So bakit mo kailangan hingiin ng opinion ng ibang bansa? Unang-una, wala nga jurisdiction dito yan eh. Pangalawa, mali yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. So anong meron, 'di ba? So dito maliwanag na talagang ang pinuno ng bansa natin ay ang mga Amerikano na. Nakakatakot 'yan. Biruin mo, magpapaalam pa sila para lang iproklama si Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao. Kalokohan, 'di ba? Dapat makabalik siya sapagkat yun ang tama, yun ang makatarungan at yun ang tinatakda ng saligang batas at ng lahat ng uri ng batas na meron sa ating bansa at pati na sa batas ng Rome Statute ng ICC. Bagaman may edad na si Duterte, sinabi ni Panelo na nananatili itong malakas base sa kwento ng mga nakabisita sa kanya sa The Hague, Netherlands. Kamakailan naglabas ng isang recorded video sa social media ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Congressman Paulo Duterte. Sa nasabing video, nagpasalamat ang kongresista sa lahat ng mga sumusuporta sa kanyang ama at umaasa siya na makakauwi na si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ayan so yan yung yun nga sinasabi ko dito. Bakit kailangan pa talagang hingiin nila yung permission ng ICC? Anak ng teteng, grabe na talaga yung gobyerno natin. Alam nyo, bukas sa Makalawa, magugulat na lang tayo, yung mga sundalong mga puti, paikot-ikot na sa bahay natin. Tapos dadami na naman yung mga Pilipino dito. Hindi, sorry po, alam nyo, nung panahon ng gera, yan talaga ang nangyari. Kaya maraming naging half Filipino, half American dito sa bansa natin. Anak ng teteng, nakakatakot kasi biruin mo,
isa sa mga dapat ginagawa or gawain ng isang bansa na pagproklama sa mga kandidato na naiboto naman. At alam naman natin na walang daya yun dahil talagang gusto ng taong bayan, ang gusto ng mga tiga Davao, etong si Pangulong Duterte. Ang nakakapagtaka dito, ba't kailangan pang hingiin doon? Ba't tayo na lang iproklama dito? Diba? Ang dami pang question eh. Pero nananawagan tayo sa Comelec na iproklama nyo yung mga anak ng teting doon nga sa manual counting na hinihingi ng Duterte 7, lalong-lalo na ni Pastor Apollo Sikibuloy, hindi nyo na pinapansin. Paalala po, biglang nanahimik na si Garcia ngayon. Ewan ko ba't biglang nanahimik. Baka anak ng teting, pagtapos ng eleksyon, bingi-bingihan kayo. Wag naman ganyan, napakapangit ng gawain nyo, no? Hindi, hindi makatarungan, no? So dito tayo sa isa pang video ni Attorney Sal Panelo. Gobyerno may sariling agenda sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. So panoorin natin. Yung ICC nakikiusap lang sa Interpol. Yung Interpol naman nakiusap naman sa gobyerno. Tapos yung gobyerno naman pinayagan. Lupit. Gobyerno sa harap ng kanilang pagtanggi na may jurisdiction, tinatanggi nila yun, paulit-ulit, pati sa United Nations. May tinuloy pa rin nila. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may agenda kayo. Anong agenda nyo? Gusto nyong tanggalin si Presidente Duterte rito sa Pilipinas. Dahil ang paniniwala nyo, kung wala siya rito, mawawala ang kanyang lakas at impluensya. Alam nyo yung sinabi ni Atty. Sal Panelo na yun, totoo yun. Hindi kasi talaga, alam nyo kung mapapansin nyo, ang dami talagang paraan ng gobyerno para yung tipong paraan ba na paraan na kaya gusto nilang mawala si Pangulong Duterte. Una-una, yung galit ng mga Pilipino. Kasi hanggat nandito si Pangulong Duterte, hindi ko naman sinasabi na pinupush ni Pangulong Duterte yung na magalit ang mga Pilipino kay Marcos. Kaso alam naman na natin yun na si Marcos Jr. talaga ang gumagawa sa sarili niyang pangalan nun. Kung bakit nagagalit ang mga Pilipino ngayon. Ikaw ba naman magsalita ng dip-dip? Ibis na dip-dip. Hello? So, yun nga, talagang nakikita ng gobyerno kung gaano kamahal ng mga Pilipino ang mga Duterte, lalong-lalo na si PRRD. At ayun nga, isa pa, pangalawa, yung lakas na dinadala ni Pangulong Duterte sa Duterte senatorial candidate. Talagang isa yun sa dahilan nila bakit nila kinidnap si Pangulong Duterte. At syempre, nakaset up na rin to sa darating na 2028 election. Alam naman na natin kung kapag si Pangulong Duterte talaga ang umakyat sa stage at malaman ng taong bayan na makikita nila si Tatay Digong, talagang dinudumog at milyon-milyon ng pumupuntang mga Pilipino. Talagang napag-uusapan hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Gamitin mong batas. Batas Manila o batas natin, talagang walang jurisdiction. Kasi sa kanilang batas, sinasabi na kung meron silang warrant of arrest at meron silang papa-arrestuhin na tao, kailangan padaanin mo na sa hukuman para may pagkakataon ng judicial relief yung inaaresto. Pero hindi nila pinadaan yan. Pag tinignan mo naman dito sa atin, sa ating extradition law, ganun din ang sinasabi. Kailangan dumaan ka rin sa batas. Lahat yan hindi nila ginawa. At saka doon sa column ko ay sinasabi ko rin doon na yung pinaka-importante sa lahat, yung principle of complementarity ay hindi nila sinunod. Ilang paulit-ulit na natin sinasabi kahit ang gobyerno. Nung gusto nilang pumasok, sinasabi na ng gobyerno natin sa pamamagitan ng Solicitor General noon na wala kayong jurisdiction sa amin kasi
yung complementarity rule na sinasabi na pwede lang kayong pumasok kung walang kakayahan ang isang bansa na usigin ang mga nagkamit ng krimen against humanity. O kung may kakayahan man, ayaw, unwilling. That's the only time you can come in. Hindi nga dahil mismo yung Secretary of Justice sa isang speech niya sa United Nations, sinabi niya na malusog ang aming bansa, gumagana. Pero gumagana, pagkatapos papapasukin mo isang dayuhan. Kaya nga doon nga siya napagtantong tangas eh. Pero yung laging niyang pinagmamayabong, maganda ang Pilipinas, masagana ang Pilipinas, okay yung batas. Tapos palaging sinasabi ng mga, kalalo na nung magkapatid na Remulla, na ang ganda daw ng batas ngayon. Yung mga dapat daw managot, napapanagot daw. Pero anak ng teteng, nung yung Pilipino na yung uusigin dito dapat sa Pilipinas, ibinigay nyo sa ibang bansa dahil wala kayong respeto sa batas ng Pilipinas. Diba? Doon sila nasusukol eh. Kaya nag-recuse. Ibig sabihin na nag-recuse, ayaw ipagtanggol na Solicitor General yang mga dinimanda namin sa petition for writ of habeas corpus kasi magiging inconsistent. Kaya sabi namin, wala talaga kayong jurisdiction. Ito naman gobyerno natin, pinagpipilitan din na wala silang ginawang mali. Kasi daw, dun sa Republic Act 9851, sinasabi doon na pag nag-iimbestiga daw tayo ng mga akusado crimes against humanity at hiningi sa atin ng isang dayuhang tribunal gaya ng ICC, meron tayong option na ibigay sa kanila. Yan ang ginagamit nila. Pero ang problema, hindi nila binabasa ng gusto yung provision ng Republic Act 9851. Ay, klarong-klaro doon. When justice, in the interest of justice, o madaling sabi, kailangan makatarungan. Magiging makatarungan ba yung malusog ang iyong sistema legal? Kaya nga ako naniniwala ako na pagtapos ng termino ni Marcos Jr., biglang mawawala to sa Pilipinas. Oo, biglang mawawala to yung sila yung sila Torre, lalo na si Torre. Yung magkapatid na Remulla, yan ang magiging kawawa talaga diyan. Itong magpinsan, mag-asawang Marcos, lalayas yan dito. Maniwala kayo sa akin, sa sobrang dami nilang kakaharapin na kaso. Doon pa lang sa KOJC, sobrang daming kasong kakaharapin ni Tory doon. So syempre, ang investigation yan, sino yung mga nagutos sa'yo? Hanggang sa mapupunta na yan kay Marcos Jr. Kaya sinasabi ko nga, parang dila na lang talaga ang walang latay kay Marcos Jr. pagtapos ng termino niya. At yun naman talaga ang nakikita natin, talagang sisingilin talaga sila dyan. Ang dami pa nilang kaso. Una, diba, sa KOJC pa lang yan. Paano pa ang kay BP Sara? Paano pa yung kay Pangulong Duterte? Tapos paano pa yung mga nawawalang budget? Yung BICAM, yung PhilHealth, Marlicapan, GSIS, SSS, flood control, yung Alitagtag Batangas drug hole. Diba? Ang dami nilang kakarapin. Kaya ako naniniwala ako, kung hindi man tumakbo bilang senador etong si Marcos Jr. at pag hindi to nanalo, mawawala to sa Pilipinas. Matagal yan. Baka doon na yan, katulad sa tatay niya, baka doon na siya hihimlay. Kasi nga, sobrang dami niyang kakaharapin na kaso. Sobrang, alam mo yun, depende na lang kasi nga, kaya nga hanggang ngayon, ginagawa namin ng paraan na mawala yung dayaan sa COMELEC. Kasi kapag hindi talaga nanalo, si Vice President Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas, or kung sino man sa Duterte, kahit si pastor pa na pag inendorso ng mga Duterte yan, no, talagang
lumalabas doon na ang laki talaga ng dayaan sa Pilipinas pagdating sa eleksyon. Diba? So ngayon pa lang sinusolusyonan na namin. Pinaglalaban na namin na mag-manual counting at tanggalin na yung automated counting machine na yan. Bumalik na lang tayo sa manual counting, mas okay pa. Biruin mo 18 million overvoting, katarantaduhan. Kaya ako kinakabahan ako niyan pagdating ng 2028 election eh. Kasi sa lahat ng ratings bagsak itong si Martin Romualdez. Tapos pagdating ng 2028, biglang tataas ang ratings niya. O sabihin na natin hindi, bigla siya yung mananalo bilang presidente, kapaktay tayo dyan. Inumpisahan mo na yung investigasyon o kung hindi man uumpisahan mo dahil kayang-kaya. Tapos ibibigay mo sa dayuhan. Yung krimen dito naganap. Ang biktima dito. Ang umasado, Pilipino. Tapos di ipapabayaan mo maglilitis mga dayuhan. Hindi ba? Doon lang sira na kagad. Pangalawa, meron din nakalagay sa 9851. Pag isusoli mo ang isang taong gusto nilang kunin, kailangan susundin mo rin din yung tratado, yung treaty. Kaya ano ba nakalagay sa treaty? Nagaguhan eh. Hindi ba? Yung nakalagay sa treaty between the Philippines at yung ICC, susundin mo yung batas nila. Subject to our batas. Doon lang patay na eh. Kaya wala kahit anong gawin. Yan ang pinupunto ko sa akin ko. No? Yan nga yung mahirap eh. Diba may mga sinabi pa si Remulla na kapag nakabalik na daw si Pangulong Duterte or parang pakawalan na ng ICC, hindi daw nila tatanggapin. Yan pa yung pinakamalupit dyan. Hindi daw nila tatanggapin si Pangulong Duterte. Biruin mo Pilipino na yun, no? Samantalang tayo, kahit na mga nakapatay yung mga kababayan natin sa ibang bansa, pilit natin yung kinukuha. At dito nililitis sa Pilipinas. Pero sa Administrasyong Marcos, tawag dito, kusa ang gobyerno na nagbibigay ng kapwa Pilipino sa tiga-ibang bansa. Ganun kalupit. Kaya nga kung ang nabansagan na worst president na si Ninoy Aquino na nagpatayo ng tulay na walang ilog, si Ramos na tinatawag na si Boy Benta, ito naman si Marcos Jr. naman ang may tinaguri ang the weak leader of the world of the Philippines in history. Ganyan talaga yung mangyayari dyan. And Attorney Sal, I appreciate how you highlighted at the beginning of the column. And gusto ko rin pong basahin para po sa mga kababayan natin na hindi pa po klaro ito or hindi pa po nai-inculcate sa kanila. Because you said here that DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla himself, who in a speech before the United Nations Human Rights Council on March 2, 2023, declared that the ICC has no jurisdiction whatsoever because the Philippines has a fully functioning justice system. So we will just read out the quote, Attorney Sal. We have a working justice system. That is a cornerstone of our accountability mechanism. Our prosecutors and courts are ready, able, and willing to prosecute anyone if the evidence so warrants. We at the Department of Justice, through our witness protection program, are on the ready to handle and protect victims of and witnesses to violent crimes, including EJKs. Yet we draw the line as any sovereign state must when an international institution overreaches and departs from the boundaries of its creation. On this context, the Philippine government rejects the ICC's decision to resume investigations over alleged crimes committed during the anti-illegal drug campaign. The Philippines has a fully functioning justice system. Under the complementarity test, the ICC therefore has no jurisdiction over Filipino citizens whatsoever. So yan, just a reminder sa ating pong mga kababayan, Attorney Sal, na hindi pa po klaro sa kanila kung ano po talaga yung stand ng mga opisyal natin sa gobyerno even before the arrest of former President Duterte. Yun na, yun ang kanyang speech sa United Nations. Sabi niya, walang jurisdiction na ICC dahil malusog ang ating sistema legal. Pagkatapos pinaresto nila. At sila,
Actually, hindi nga ICC. Yung ICC nakikiusap lang sa Interpol. Yung Interpol naman, nakiusap naman sa gobyerno. Itong gobyerno, sa harap ng kanilang pagtanggi na walang may jurisdiction, tinatanggi nila yon, ha? Paulit-ulit, pati sa United Nations. May tinuloy pa rin nila. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, may agenda kayo. Anong agenda nyo? Gusto nyong tanggalin si Presidente Duterte rito sa Pilipinas. Dahil ang paniniwala nyo, kung wala siya rito, mawawala ang kanyang lakas at impluensya. Pinasinungalingan na nga kayo sa eleksyon eh. Kahit wala siya rito nakakulong, tinalo kayo. Tinalo kayo ng mga sambayan ng botante. Ha? Pinabagsak lahat ng mga kaalyado nyo, yung mga lantaran, yung mga lantad. Kaya nga ako talaga diba, katulad ng sinabi ko, hindi kami nagkaiba ng sinabi ni Atty. Sal, diba? Na talagang yung nangyaring eleksyon na yun yung pinakasampal kay Marcos Jr. Ayun yung pinaka-ebidensya na, oy Marcos, wala na kaming tiwala sa'yo. Biruin mo, dapat dapat yung nangunguna at yung maging number 1 na mga senador, dapat manggagaling yan sa alyansa. Kung sila talaga kung malakas talaga si Marcos Jr. Kaso kitang-kita biruin mo, 27 million ang bumoto kay Senator Bongo. Yung pangalawa, kakamping pa. Alam naman natin na daya alam naman natin kung ano na nangyari doon, na bakit pumasok yung dalawang kumag na yan. Pero kung iisipin nyo, napakalaking sakit nito, kaya nagbabait-baitan nito si Marcos ngayon. Kasi yun talaga yung sumampal talaga sa kanya. Pero mo kung ano-anong paninira, kesyo dumadanak daw yung dugo. Dami daw binibenta daw yung Pilipinas sa West Philippine Sea. Tapos anak ng teteng, pagdating ng halalan, 27 million ang senator ni Pangulong Duterte. Yun nga lang, ang masamang nangyari nga lang dun, hindi nakapasok lahat, lalong-lalo na si Pastor. So tutusin nga, ulit-ulit na namin sinasabi na hindi naman din talaga big deal kay Pastor yan. Kaso nga lang, talagang obvious yung naging dayaan. Kaya nagre-request Kaya nagre-request si Pastor Apollo Sikibuloy na magkaroon ng manual counting na sinusuportahan naman ng mga Pilipino ngayon. So yan, Atty. Sal, ha? Salamat sa nyo. Samantalang dito na tayo. Etong malupit. Saan yan? Uy. Ito lang, ito ba yun? I-edit lang natin yung laki ng ba't sumobra naman laki nito? Grabe naman to, talagang pinahirapan pa talaga ako nito, hindi ko na set up ata. Nakalimutan kong i-set up, no? Pero ayusin natin na sana. Okay, ayusin natin. Panahon na ng pagbabago. Biglang kinanta no? Ayusin natin. Ito na, ayusin na natin. Yan na. Saglit lang. Tao lang, ha? Nagkakamali. Hindi ko naman nakalain na ganito yung mangyayari. Ito, ha? Babasahin natin to, tapos papakita natin yung pinaka-picture. Ng mga ito, no? So ito, no? Highest paid. Ilak natin yan. Highest paid government official in 2024. Nangunguna si Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, Gobernador Eli Remolona sa listahan ng mga government official na may pinakamatataas na sweldo para sa taong 2024 based sa report on salaries and allowance ng Commission on Audit or tinatawag na COA. So eto po yun. Yan. Sorry. Ito na naman tayo. Mag-edit na naman tayo ng rito. Kapos yan, ha? Grabe to. Malupit tong na to.
asan eh? Ba't nakatago yan? Ito lang. O, yan ha. Tingnan natin ha. Tingnan nyo. Grabe. Sana all, mapapasana all ka na lang talaga sa mga to. Oo, alam mo yung sinasahod nila kahit ilang taon nating paguran to sa sa tawag dito sa Pilipinas, di yata natin to magagawa. Ito pa ha. Tingnan nyo ha. From ano po ito ha. Baka sabihin nyo, fake news yan. Ito, titingnan natin kung saan siya galing. Tingnan natin ha. News 5 ha. Highest paid government official in 2024. Ayan, kitang-kita ha. So, ibaba natin para magkasya. Unahin po natin ang pinakamababa. Pinakamababa po ha. Mario Lopez, SC. Na sumasahod po per month. Ano ba to? Per month, per year. Sige, sabihin na natin per year. Oo, para hindi naman sila lugi. Pero sobrang laki pa rin. Meron pong 19.55 million. At ito po si Mamerto Tangonan, BSP, na merong 20.90 million. Nandyan din po si Alejandro Tenko Pagcor. Sa Pagcor po ito na nagkakahalaga po ng 21 million. Andito rin po si Ramon Paul Hernando, SC din, na merong sahod na 21.32 million. Andito rin si Mercado. Nandito pa yung tito ko na nag-resign na din. Meron po dito na 23.m million pesos. Benjamin Jokno, BSP, na merong 23 million. Eduardo Bobier na merong 23 million. At hindi na natin babasahin po lahat, pero ito po ang tumataginting na si Eli Romolona, BSP, na merong 47.96 million. Palakpakan. Ang tindi nito mga kaibigan. Grabe, sobrang yaman. Ako, sige, sabihin na natin ha, sumahod man ako sa isang buwan ng 1 million. Sobra yun. Pero eto, tingnan mo, 47 million. Grabe, sobrang yaman po ng mga taong pinapasahod natin. Sasabihin ko sa inyo kasi etong sinasahod ditong mga to, galing po yan sa pera natin. Biruin mo ha, kung pagsasama-samahin nyo lahat yan, malaking tulong po yan para sa mga kababayan natin, lalo na yung sa panahon ngayon na tag-init. Na maraming nasusunugan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Gasino na, ay naku po, ang tindi no, ang sarap maging government official. Mapapasana all ka na lang talaga. So dito pa, meron pa tong asa na yan, meron pa tayong isa dito. Ito ang pinakamalupit, diba? Nagsasayang talaga sila ng pera. Panoorin. No. Ay hindi yan. Ay hindi yan. Ito malupit. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng House of Representatives, may itinalaga ng official spokesperson ang Kamara. Siya si Atty. Princess Abante, kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas. anak ni outgoing Manila 6th District Representative Benny Abante. Ang galing. Ayon sa bagong spokesperson, magbibigay siya ng updates sa mga mahalagang pangyayari sa Kamara, pati sa mga opisyal na pahayag mula sa kanilang liderato. Grabe no? Pera din natin ang ipapasahod dyan. At kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na ang isang House Speaker ay mayroong sariling speaker. May sariling spokesperson. Ganun kalupit si President Martin Romualdez. Sa mga hindi nakakilala, ito po ay anak ni Benny Abante, na isa din sa bumanat kay Vice President Sara Duterte. Tuloy pa natin. Niya kailangan daw palakasin ang komunikasyon mula sa Kamara para tiyaking maihatid ang tamang impormasyon sa mamamayan. Naging Manila City Councilor si Abante at dating spokesperson. Ang galing nyo magsayang ng pera. Tamang impormasyon para sa mga mamamayan. Sa tingin nyo mapapaniwala nyo kami dyan? Pagkatapos sabihin ni Marcos Jr. na walang mga baril yung pumasok sa KOJC, samantalang inamin naman na ni Torre.
Tapos sasabihin nyo tamang impormasyon. So, ibig sabihin, hindi pala tamang impormasyon yung mga nakikita namin. So ibig sabihin, totoo nga talaga. Totoo nga talaga na wenta ang Congress, ganun. Okay. Ito, papakita ko na agad sa inyo yung isa pa. Itong pinakamalupit. Pakinggan. Sa Kamara naman may pinapipirma ang manifesto para suportahan ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Ito na naman, pirmahan na naman, tapos ang buwayang Romualdez pa ang dahilan, malamang may milyones na namang bayaran gamit ang buwis ng taong bayan. Patay tayo dyan. Ako'y nagre-reaction video lamang. Oo, grabe, may pinapapirmahan na naman. Tiba-tiba na naman sila. Mapapasada all ka na lang talaga. Ay, nananawagan po ako kay Speaker Martin Romualdez. Ako po si Jay Guevara, tiga Planet Nemi, Barangay Jakarta, Quezon, California, na nananawagan na sana ay kung gusto nyo ng pirma ko kung gusto nyo ng pirma ko, ako po ay mababa lamang po ang talent fee ko. Pwede po akong magpumirma sa halagang 1 milyon para ako po ay makabili na ng lupa't bahay at hindi na rin po ako mangupahan. Ang mahal po ng upa. Ang bahay ko po ay inuupahan sa halagang 14,000 third floor. Yung pang third rooftop, isa lang po ang kwarto. Pero in fairness, 3 po ang CR. Yung isang CR sa gitna, barado pa. Ila may pirmahan na naman. Basahin natin yung caption. Sabi ko na kaya maraming pumirma na manatili siya sa pwesto may bayad. Gusto pa may bayaran na naman. Grabe talaga ang Romualdez kasi wala na silang makurako. Grabe, no? Grabe. Kung ngayon ko lang din napagtanto na kung may presidente sa Senate, ang nakakatakot nito, baka magkaroon din ng spokesperson ng Senate President. Kasi lahat na sila may mga Senate President, may mga spokesperson na. Ang malapit pa ito, may nangyaring pirmahan na naman. Ang tanong, magkano kaya? Magkano kaya? Ako, Sir Martin Romualdez, alam ko naman na kayo ang pinakamagaling na speaker sa kasaysayan ng Pilipinas. Ako, mababa lang po talent fee ko. Pwedeng-pwede na po sa akin 10 milyon. Hindi ko na po kayo babanatan. Magpa-for-good na po ako dun. Sakto, may huhulugan na naman ako kay Banat Bay. May huhulugan na naman po ako kay Banat Bay na na sasakyan na nagkakahalaga po ng 300k. At tong hulog ko po kada buwan ay 50,000, no? So, hindi ko po alam kung kakayanin ko po bang hulugan yun na Martin Romualdez. Baka naman. So, pirma lang pala baka gusto mo ng pirma ko. Tuloy. Marian, ilang kongresista na ang pumirma sa manifesto para kay Speaker Romualdez? Ilan na? Yes, Jiggy, nasa 240 na. Sangkat utak na pala ang pumirma. Ilang milyon kaya ang bayan ng buwayang Romualdez para lang manatili siya sa pwesto. Pumirma? Grabe, 240 na ang pumirma na congressman. Ang tanong, how much? Ay, naku. Ang lupit. Tuloy pa natin. Baka mandito na yung presyo. Dito sa manifesto of support para kay Speaker Martin Romualdez. Sa gitna nga yan, nung ugong o bali-balita, napapalitan daw sa Speaker Romualdez. Actually, nakausap natin mismo si House Deputy Speaker or House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. At sinabi nga niya na mismo po siya ay pumirma doon sa manifesto. Siyempre. Kahit din naman ako kung halimbawang kung may alam mo na,
Pipirma din talaga ako, mabilis ako kausap, no? Iba ito din yung garin na muntik mabulunan ng Nick Rapono para lang pigilan si Wilbert Lee na magtanong tungkol sa budget ng DOH. Join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Joint motion to terminate interpretation of the proposed budget of the Department of Health. O diba, kaya kailangan nila protektahan ang father of all kawatan. Ang isa nga pangalan na lumutang na maaari pong lumaban sa pagka-speaker ay si Navotas Representative Toby Chanco na siya pong naging campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na noong grabe talaga, lupit mo. Palakpakan natin sila. No, may panibagong pirmahan na naman. So, soon to be, may budget na naman atang mawawala. Pasalamat kayo, nasa Netherlands si Pangulong Duterte. Kung wala, may lumitaw na naman dyan ng mga blanco. Ay, lako, grabe. Hindi, yung sinasabi ko sa inyo, nakitang-kita sa video ang nakawan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Grabe, no? Grabe talaga. Lahat talaga ng ginawa nilang kabalbalan sa Pilipinas, first time in history. Wala na, ano na kami, kung sa ano, saludo na kami. Grabe na, sukdulan na talaga. Oh, so yon mga banateros, anong maikukomento nyo sa mga ipinakita kong picture at video? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.